Wag na daw namin bigyan yung mga kapitbahay namin kasi nga malalaki na daw yung bahay at mayayaman na. Yan ang madalas kong nababasa sa mga comment pagka ganitong namimigay kami ng pagkain. Itong binibigyan nila Usman, tutor nila yan. Yung katabing gate naman, yan ang may-ari ng lupang bakante sa gilid ng bahay namin. Diba, dun kami lagi nagpapaluto. Nakakahiya naman na magpaluto ka ng pagkain yung may-ari ng lupa ay hindi mo bibigyan, di ba? Tapos, yung tapat naman ng bahay namin, ito, dun siya nakatira. Wala na atong nanay. Siguro mga 1 taon na mahigit nung namatay. Tapos yung tatay niya ay huminto na rin sa trabaho kasi nga nagkasugat yung paa. Ewan ko lang kung gumaling na ngayon. Kaya ang inaasahan na lang nila ay yung pension na nakukuha ng tatay sa dating trabaho. Yung katabing bahay naman sa tapat nila, ay mga umuupa lang dun yun. Ang trabaho naman nila ay parang kasambahay, yung per oras ang bayad, masi ang tawag sa kanila. Ito nga pala yung ipapakabit namin na solar. Ayan, nakalagay muna dyan kasi ginagawa pa yun sa bubong. Yan namang isinusum ko sa sulok na yan ay mga kalakal, mga plastic bottle at saka mga kahon, iniipon ko. Tapos, pagka naipon na, madami na, ibinebenta ng pamangkin ng asawa ko. At pagka naibenta nga niya, ay bumibili na siya ng itlog, o kaya mantika, ganun. Tapos binibigay niya sa nanay niya. Isang piraso yata ng plastic bottle ay 1 rupees lang. Yung kahon, hindi ko lang alam kung magkano. At yung iba naman palang binibigyan nila Usman, tulad no, napalayo sila, lumiko sila sa kabilang eskinita, diba? Ang binibigyan naman nila ay meron kasi ditong 2 babae na wala ng mga asawa, mga byuda na may mga anak. At saka binibigyan din ng bayaw ko yung mga kaibigan niya tulad nito, itong mga tumutulong. Syempre, ganun talaga kahit naman sa Pinas, diba? Pagka naghandaan kayo tapos may tumutulong, di ba binibigyan din natin? Ito naman palang bata na to, ayan, tapos na silang kumain. Yan yung gumagawa ng solar. 2 ganyang bata yung gumagawa at saka 2 matanda. At saka sila kasi dito, ang katwiran nga nila ay dapat unahin munang bigyan yung malalapit sa'yo, yung mga kapitbahay nga. Kasi nga, oras na mangailangan ka kung sakali man magka-problema, ang una mong lalapitan ay yung kapitbahay. Hindi naman yung malalayong tao, di ba? Ang una mong tatakbuhan ng tulong ay kapitbahay. Kaya sa ganyang bagay lang ba yung pag may pakain, ganyan, bigyan man lang. At least kahit pa paano, di ba, gumanda-ganda yung samahan mo sa mga kapitbahay mo. At saka sa mga sponsor naman, wala naman sa kanila yan. Kasi sila, gusto lang talaga nila magpakain. At saka minsan nagtatanong ako, pwede bang kumain kami o kaya magbigay sa kapitbahay. Pero ngayon, 2 lang kasi yung sa sponsor natin ngayon Kung makikita nyo, 3 yung kaldero, yung isa maliit. Ang ginawa ng bayaw ko, sa kanya yung maliit na yan. Para daw mayroon kami sa bahay at saka ipamigay sa kapitbahay. Siguro nga kasi nga, nababasa niya mga comment na ba't kumukuha kami, kumakain, o kaya yung kapitbahay. Kaya ayan, bumibili siya ng sa kanya. Para yung binibigay namin sa kapatid niya, sa mga bayaw ko, at saka yung sa amin ay dyan sa may maliit na kaldero. Pero sa mga sponsor natin, wala namang problema. Sa mga nanonood lang. Yung iba lang ang nagkakaproblema pagka namimigay kami sa kapitbahay o kaya nakikita kaming kumakain. Ay kayo naman, napakahirap mag-ganyan-ganyan, magripak-ripak. Mamigay ng pagkain nang hindi ka kumakain. Lalo na't sobra init ngayon. Nakakapanghina kaya. Nung minsan nga namigay kami ng hindi ako kumain, nagdadayet-dayetan kasi ako Abi pag uwi ko parang ibig ko na lang gumapang sa hagdan paakyat Hirap na hirap talaga ako. Sobra naging pagod ko, tas gutom. Kaya gustong pagkaupo ko sa lamesa kumain agad ako Tulong-tulong pala sila ngayon. Kahuhusay yan. Pati si Mariam tumutulong ngayon Ako lang pala gumupit sa buhok ni Mariam na yan. Kaya ganyan ang itsura. Pero kahit ganyan itsura niyan, ay parang mas maganda pa ngay gupit ko kaysa sa may salon. Dahil dati, pinagupitan ko na si Mariam sa salon. Abe, parang bunot Basta, hindi maganda. Kaya ako na lang ang gumupit ngayon. Abe, hindi ko naman kasi malaman. Bakit nakailang shampoo na akong binili, pampatay sa kuto. 2 klase pa nga hindi umuobra. Ganun pa rin. Araw-araw pa rin kami nagsusuyuran. Araw-araw pa rin ako may nakukuhang kuto. Sobra tindi ng kuto rito sa Pakistan. Hindi ko malaman kung saan sila nanggagaling. Pinanghihinaan na talaga ako ng loob. Malapit na ako sumuko Ibig ko nang igupit lalaki si Mariam Pag ganitong nagpapakain pala kami, ay pati ibon pinapakain namin.
Yung mga ligaw na ibon. Kumbaga, yung mga nakalaglag na mga kanin-kanin na yun sa sahig, di ba? Tapos, maglalagay din sa plato sila. Iaakyat dun sa rooftop ko para sa mga ibon, sa mga ligaw. Yung mga kaibigan nga ng bayaw ko na to, itong mga tumutulong, nag-uuwi yan sa kanila yan, oh. Kaya nga nakokonti lang. Sabi ko nga sa bayaw ko, sabihin mo, dagdagan. Eh, ayaw naman dagdagan at tama na daw yun. Eh, nahihiya rin kasi ko kasi nakakapagod ho yan. Kasakit kaya sa balakang niyan, tuwad ka ng tuwad dyan, sandok ka ng sandok. Eh, hindi rin naman inuupahan, di ba? Hindi ko rin pinamimerienda. Kaya nakakahiya rin eh. Kaya pag mag-uuwi, kako ay dagdagan eh. Ayaw naman. Dapat pala sa susunod, pagka ganitong magpaparipak uli ako, ay bumili ko ng mga debote para makakainuman lang ba ng debote sila nang hindi naman puro hirap lang ang dinadanas nila. Ay kay tagal ko ng ganitong namimigay, ngayon ko lang naisip yan. Ngayon ko lang naisip na pameriendahin sila. Ang nag-sponsor pala sa atin ngayon ay yung dati na rin nagpakain. Madalas yan, yung mga dati ng mga nagpapakain, nagme-message uli at nagpapakain uli. Sana wag kayong magsawa at more blessing pa sa inyo para marami pa tayong mapakain. Hindi pa pala kami tapos pero naubusan na ng box. 150 lang yata kasi yung binili ng bayaw ko. Wala na daw. Kaya ayan, bibili sila ng mga 50 piraso pa. Dahil sa sila bumili pa ng ng box. पहले निकला था ना Mag-rest muna sila. Ako kakain. चाचू Kain tayo. मैंने कल भी ज्वाइन करवाई थी परसों भी करवाई थी एक दफा भी नहीं निकला मैंने बिनेश पापा ने करवाया था 100 से ज्यादा निकले थे मरियम के हाँ भरे हुए थे ऐसे ऐसे कर नहीं नहीं निकल रहा था फिर बिनेश पापा ने ऐसे किया हाथ से किया Sarap ito na kung may debote, फिर तेल के साथ किए ना फिर इतने धुएं निकली ना मैं बता रहा हूँ Daldal ni Usman. Tatawag sa Usman, kumakain kami dalawa. Kumakain din pala ba yun? Kaya yun na yun. Ay, tumayo, nahiya. Tumayo. You finished one? Hmm? You finished one chicken? Sarap. Ang anghang. Ano na? Sobrang anghang. And it's spicy too. Bumili kang debote? Bumili kang bottle? फिर मैं पेड़ा Bottle, ano yan? Soft drinks. Coca-Cola. पेड़ा Pera? Pautang muna ako. May pera ka, di ba? No, Sarap. Ano ka na? 1 liter Mm. and 2 liter. Hugas tayong kamay dito. Pakita ko sa inyo mga kalakal ko. Magpapakabit pa kami ng solar. Ito. Hmm. Ito kalakal. Iniipon ko yan. Mga plastic bottle sa kahon. Tapos binebenta ng pamangkin ng asawa ko. Ayun, pagkabenta niya ay bumibili siya ng mantika o kaya itlog, ganyan binibigay niya sa nanay niya. Kaya iniipon ko. Kaysa naman itapon ko lang direkta sa basurahan, di ba? Ang presyo pala ng isa yata ay 1 rupees lang. Kaya pag maka-100 siyang plastic ay meron siyang 100 rupees.